Hello. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga amigo ko, amiga, mga followers ko po. Kaya saan mundo man kayo nakatira. Ngayon po, thank you to all my dear. Mag-ingat, siyempre, God bless everyone. Again, mag-ingat, take care everyone po. So, my topic for today is what we call the topic of the Philippine-based what we call Ghost Project in the Philippines po. Talamak na what we call corruptions and regarding of the blood control corruption po. So, malupit talaga ang Pilipinas dahil nga sa balitang talamak na corruption ng Ghost Project. Kung ang Ghost Project means yan ang tinatawag na there is nothing project po na ginawa kundi pulipid na po. So, di tayo sa balitang bilaraya po regarding po sa skandal ng what they call daming sabit na what they call iskandal na ito. Wala pang napatunayan kung sino-sino yung may kasalanan. Ilang buwan na wala pang nangyari kung sino-sino napunta, imbestiga, iwan kung paano ito mangyari. So pakinggan po na ito uli yung mga balitang nakaraan nga malapit talaga ang talamak na korupsyon sa Pilipinas po. The best project in the Philippines, what they call Ghost Project talaga na what they call corruption sa blood control Ghost Project in the Philippines po. Pakinggan natin in the General News Channel po. Thank you. Don't forget to like, to share po. Kung mayroon kayong magustuhan, siyempre you have to like or share para at least yung mga hindi pa nakita o makakaalam sa aking YouTube channel na Jimmy Vlog ay makapanood sila at makashare po. Again, thank you again. Ingat. So, dito tayo sa Billionaire Channel sa mga tanamak na balita. Ingay ang flood control scandal. Nakaladkad na ang pangalan ni Senator Cheese Escudero sa di umano'y budget insertions. Hulyo pa lang, una nang binalita ng Billionaire News Channel ang Hulyo pa lang, ng higit kumulang skandal na. 142 billion August, peso worth of October, November, insertions 4 months na. ni Escudero noong siya pa ang Senate President. Iba-ibang lugar ang sites ng mga proyekto mula flood control, roads, bridges at maging streetlights hindi nakalusot. Kalaunan, makailang beses pinabulaanan ni Escudero ang mga paratang. Kabilang ang tila pagbisita niya sa House of Representatives kahit holiday ang November 30, 2024. Sabi sa isang Politico report, yan ay para masigurong masisiksik umano ang 142 billion sa budget nitong buwan bunsod ng flood control investigation. Saka na nagkakudeta sa Senado at pinalitan siya ni Senate President Tito Soto. Tumugma ang nakalap naming file sa naging pagkanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanyang salaysay, may listahan kasi ng mga proyektong nagkakahalagang 800 million pesos, kung saan 100 million dito para raw kay Escudero. Nag-e-exist din ang 5 projects na ito sa aming sariling dokumento. Yan ay flood control wall sa Valenzuela City at reconstruction of roads sa Marinduque. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Si Maynard Ngu na binanggit ni Bernardo ang di umano'y bagman ni Escudero na siyang tumanggap ng nasabing amount. Si Ngu ang Special Envoy of the President to China for Trade, Investments and Tourism. Sabi sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism, CEO si Ngu ng Cosmic Technologies Incorporated o mas kilala bilang Cherry Mobile na nag-contribute din ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero. Si Ngu rin ang may-ari ng Cork Wine Bar, ang meeting spot na binanggit ni Bernardo tungkol sa naging transaction. Ayon sa source ng bilyonaryo, may 25.6 million losses ang nasabing bar noong 2024 at 33.2 million swing mula sa kita o profit nito noong 2023 na 7.55 million. Mula sa 205 million worth of sales nito noong 2023, bumagsak ito sa 68.57 million. Pagdating sa operating expenses, bumagsak ito sa 52.13 mula 62.11 million. Sabi rin ng source, mabagal ang reaksyon ng Cork sa pagbagsak sa sales nito. Yan ay dahil tila busy daw ang owners nito sa deal making. Si Joseph John Quirante, asawa ng kapatid ni Escudero,
na si Representative Marie Bernardet Escudero Quirante. Pagmamayari ang 40% ng Cork, habang 40% din ang kay Ngu. Kung President and CEO si Ngu, si Quirante naman ang Corporate Secretary. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Ayon kay Bernardo, nangyari ang delivery ng 160 million pesos para kay Escudero sa first quarter ngayong taon. Matapos sa naging revelasyon ni Bernardo, hinalungkat ng netizens ang mga litrato sa Cork Wine and Bar. Spotted ang ilang photos ni Heart Evangelista sa nasabing bar na ine-endorso rin ang Cherry Mobile. Sa parehong bar, may groupie rin si Lawrence Lupiano na top campaign donor ni Escudero noong 2022. Kasamang anak niyang si Lemuel na boyfriend umano ni Claudine Co, pamangkin ni Congressman Zaldico. Lumitaw pati ang mga litrato ni Escudero kasama si Ngu at Quirante. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng palasyo kung sitting special envoy nga si Ngu. Pero anila, kung may dapat tanggalin, tatanggalin. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Explore low price flight apps. Yan po ang balita ng Billionaire News Channel. Malupit nga po ang pira ng Pilipinas. Talamak po ang bird control corruption po. Malupit talaga. Dahil hindi lang corruption, ghost project pa. So, mga kamigo, amiga, mag-ingat po. God bless everyone. Siyempre, of course, alam natin ang ating health is our wealth. So, again, thank you sa inyo lahat. Mag-ingat, God bless everyone. Good morning again. Good afternoon, good evening. Thank you sa inyo lahat. Bye-bye po. Don't forget to like, share po sa aking video para yung hindi pa nakita ng aking mga problem vlogger po ay makita nila ang aking mga news Jimmy Vlog po. Thank you. Bye-bye.